Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ngayon ng opinion, reaction itong editorial ng Daily Tribune. Ang title nito is Clumsy House Refusal. Clumsy, ibig sabihin malamya, mahinang response. Tungkol po ito sa yung kampo ni BP Sara nag-submit ng ad cautelam appearance, hindi tinanggap ng House. So bakit hindi tinanggap? Nako, yan ngayon, marami ng mga legal expert na nagpapahayag ng duda sa preparedness ng House. Ano bang ibig sabihin ng ad cautelam appearance? May reservation. Ito may magandang paliwanag ang spokesman ng impeachment court. Ano ang posibleng gagawin ng kampo ni BP Sara once nga nag-start ng trial with that ad cautelam appearance? Ito po yung action na ine-expect natin from the defense by filing an ad cautelam appearance na magfa-file po sila ng either answer with affirmative defense questioning the jurisdiction or a motion to dismiss the case for lack of jurisdiction. So, yun po yung action na ine-expect natin from the defense by filing an ad cautelam appearance na magfa-file po sila ng either answer with affirmative defense questioning the jurisdiction or a motion to dismiss the case for lack of jurisdiction. So, yun po ang ibig sabihin nun. So, mautak po itong defense team ni BP Sara. Unang birada pa lang, sapul na. Pwede silang i-question yung jurisdiction ng 20th Congress or mag-motion ka agad to dismiss. Yan po ang ibig sabihin. Kaya, hindi tinanggap ng House Prosecution Panel. So, dito na tayo sa article ng Daily Tribune. House, clumsy refusal. Mahina. Clumsy. Ito, basahin ko Interesting developments are unfolding between the legal team representing Vice President Sara Duterte and the House Prosecutor, providing a preview of the fireworks to come in the impeachment trial. So, fireworks ang ginamit dito, parang bloodbath. So, ma-action. BP Duterte's legal team recently submitted an appearance ad cautelam to the Senate, which means that the Vice President has acceded to appear in the trial with reservation. May pambira, may balang dala-dala. The filing means the BP's camp, while submitting to the impeachment court summons, reserves the right to challenge the jurisdiction or legitimacy of the process. So, the reaction of the House was sophomoric. Sophomoric, binata, yung wala lang, parang hindi nakahanda. Unprofessional ba yun? Sophomoric. Was sophomoric in that it refused to accept BP's move with the handwritten remark, tender copy, refuse to receive. So, ang sabi ng spokesman ng impeachment court, ang House ang nagdidelay sa trial dahil bakit ayaw nilang tanggapin yung ad cautelam appearance. Bakit? Takot ba sila? It was suggested, according to a grizzled court veteran, that it was neither a deliberate strategy or a misstep, pagkakamali ba? Since refusing to receive a formal filing from an opposing party is not standard practice in court procedure. Kasi laban na yan Pag nag-submit ang isang kampo, tanggapin mo. Ganon ang standard procedure. The fact na hindi tinanggap yung ad cautelam appearance, maraming nagtaka. Bakit kaya?
In a high-stakes process like impeachment, the House refusal creates a procedural anomaly that might be taken as obstructing due process or attempting to avoid accountability for procedural shortcomings. Baka alam nila yung ginawa nila, yung binilisan yung port impeachment complaint, alam nila na hindi nasunod ang konstitusyon. The House panel eluded VP Duterte's team rather than countering with a legal response or even articulating their objections, appearing to sidestep a confrontation. Parang ayaw makipaglaban, ayaw sa timeout sa nag-iisip pa sila. Since the House rule in the trial is to prove guilt, its refusal to accept the filing is a refusal to fulfill its constitutional duty by obstructing a communication between parties. Worse still, the refusal to engage is widely viewed in the legal community as an attempt to undermine the constitutional structure of the impeachment process. This silly step was also meant to avoid an official record acknowledging Duterte's legal challenge, thereby deflecting counter-arguments such as claim the House had violated the Constitution by sitting on earlier impeachment complaints to favor a stronger port complaint. So, ganun na po yun. Ang issue na ngayon is bakit nyo inupuan yung tatlong naunang complaint? Tapos, nag-submit ng pang-apat na violate nyo yung provision sa Constitution, 1-year bar rule. Kasi, sa isang taon, dapat isang impeachment lang ang maisampa sa isang impeachable official. Yun ang issue ngayon. Kaya nga, binak to sender, rinemand yung impeachment complaint dahil yun ang issue. I-certify nyo na hindi kayo nag-violate sa Constitution. So, I don't know kailan mag-submit yung House ng kanilang compliance sa korte. But one thing is sure, pag-start ng trial, 28th Congress, i-question yung jurisdiction ng 28th Congress plus a motion to dismiss kagad at botohan na. Nako, baka hindi na tayo makapanood ng bloodbath dito. Dahil pag nabutuhan yan, automatic, 13 members lang ang kailangan magboto, dismiss na ang kaso. Okay, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang channel na ito is pantulong sa tribo, yung ating sweldo. Namimigay tayo ng livelihood assistance, nagpapatanim ng sayote, saging lakatan at kape na Arabica coffee. Panoorin nyo ang video na ito. Ako sa area ni Kuya JD. Mayong buntag, Kuya! Oy, manmentag. Oh, Saman. tanom ka kape, Kuya? Oh, katanim kong kape. Muna ni. Puro rice na. Oh, paboris. Ikat kuan sa to. Sige, gimix na ako ni kuano. Pura dani og iti. Muna niyo. Ini na yon. Tanom. Oh, kani. Para may. Salamat gyud sa Ginoo nga natubag gyud ang akong pagampo. Salamat pud sa nagtanom o sa nagatag og similya nga kape. Kay dalipay ko nga kining kape dako gyud ang atong income ani kay sa Aya Pamarbes 65 ang kilo ani. 65 ang kilo kun mabugas na 450 ang kilo, so dako gyud ang akong pagpasalamat sa Ginoo nga nakatanom gyud ko labi ra sa gigamit sa Ginoo nga tao nga magatag niini. Karon mo na ni ang kape nga natanom ni Kuya JD nga seedling. So mga maayo gid kaayo nga seedling sa kape. Makita nato nga mga tambok siya. O maupod ni ang tanom ni Kuya JD. Ang una niyang tanom nga lakatan. So karon makita nato nga hapit na gyud siya mamunga. So mga dagko na gyud. So 145 tanan ni nga saging lakatan ni Kuya JD. Og mo ni ang unang niyang tanom. So karon nagtanom na sad siya og kape. Kay mas mahal ang kape kaysa lakatan.
tag 65 ang kilo sa kape nga kanang wala pa napanitan bagong harvest. So ginabunuan na pod ni Kuya JD ang iyang lakatan. So karon mo na pod ni ang carrots ni Kuya JD. So tulo pa ni siya kasi mana, so wala pa tanan nagtubo. Oo.